Breaking news mga kababayan, mga pinaghihinalaang Chinese spy sa ating bansa nahuli sa Subic. Ano-ano nga ba ang natagpuan sa mga ito? Samantala, Iran at Amerika lalong lumalawak ang tensyon ngayon at binigyan pa ni Trump ng deadline ang Iran para makipagsundo sa nuclear deal. Paano kung hindi papayag ang Iran? Mas lalo na nga bang lalala ang gulo? Tara at pag-usapan ng buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Eto na nga mga kababayan, ayon sa ulat ng Inquirer, noong Miyerkules, isang pinagsamang operasyon ng Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation at Subic Bay Metropolitan Authority ang isinagawa sa Grande Islands, Subic Bay. Sa nasabing operasyon, inaresto ang 6 na dayuhan at 2 Pilipino na sangkot umano sa isang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator or POGO. Bukod dito, pinaghihinalaan rin silang may kaugnayan sa espiya o paniniktik, lalo na't ang kanilang kinaroroonan ay mga estratehikong lokasyon malapit sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal, isang mahalagang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Department of National Defense or DND, kabilang sa mga naaresto ang 5 Chinese na sina Qiu Feng o Yi Tianwu, Xing Feng, Su Xining, Ye Xiaokan, Su Anlong at He Peng, pati na rin ang isang Cambodian na kinilalang si Ang Dek or DIC. Kasama rin sa mga nadakip ang 2 Pilipinong empleyado ng Cambodian na sina Melvin Manyosa Aquilon Jr. at Jeffrey Espiridion. Nakuha sa operasyon ang ilang cellphone at laptop na maaaring ginagamit sa pang-iispiya. Mayroon ding nakuhang isang baril na caliber 9mm at 16 na bala ng parehong kalibre. Mahalaga ang lokasyon ng Grande Island sa Subic Bay dahil ito ay isang dating base militar ng Estados Unidos noong World War II. Isa rin itong estratehikong lugar na may malapitang access sa Scarborough Shoal na matagal na ang tinuturing na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong 2019, nagbabala na ang Philippine Navy sa posibilidad ng pagpasok ng Chinese investments sa isla na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Sa parehong taon, tinanggihan ng SBMA ang panukala ng Sanya CEDF Sino-Philippine Investment Corporation na magtayo ng mga hotel at recreational facilities sa Grande at Chiquita Islands dahil sa mga isyu sa seguridad. Dahil sa pangyayaring ito, isinasaalang-alang na ngayon ng DND ang deklarasyon ng Grande Islands at Chiquita Island bilang military reservation upang maprotektahan ang mga ito mula sa dayuhang impluensya at iligal na aktibidad. Napag-alaman na ang ilang POGO companies ay maaaring ginagamit bilang panakip sa mas malalim na operasyon tulad ng espionage, kidnapping at pagpapalakas ng dayuhang impluensya. May mga ulat na ilang banyagang POGO operators ang sangkot sa pagdukot ng kanilang kapwa dayuhan at pagbibigay ng suhol sa mga lokal na opisyal upang mapanatili ang kanilang operasyon. Bukod sa operasyon sa Grande Islands, nagkaroon din ng serye ng mga raids laban sa illegal na POGO sa Subic Freeport. Noong September 4, 2024, isang illegal na POGO hub ang nadiskubre sa isang residential unit sa loob ng Freeports kung saan 20 Chinese nationals ang nahuli. Noong December 14, 2024 naman, 6 pang Chinese ang inaresto matapos matuklasan ang isa pang POGO operation sa isang inuupahang apartment sa Subic. Noong March 2025 naman, nangiulat na maraming Chinese POGO workers ang bumalik sa kanilang bansa matapos ang sunod-sunod na crackdown ng gobyerno. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, patuloy ang investigasyon ng NBI at AFP upang matukoy ang lawak ng ginagawang espiya sa Subic at kung paano ginamit ang isla sa paniniktik. Pinag-aaralan din ang mas mahigpit na regulasyon sa mga POGO companies upang maiwasan ang paggamit ng mga ito bilang panakip sa mga iligal na aktibidad. Sa huli, ang insidenteng ito ay nagsilbing babala sa Pilipinas hinggil sa panganib ng mga banyagang negosyo na maaring may mas malalim na layunin lalo na sa mga estratehikong teritoryo tulad ng Subic Bay. Ito pa nga po ang isang nagbabagang balita mga kababayan. Ayon sa ulat ng Newsweek, mukhang lumalala ang sitwasyon sa gitnang silangan ngayon lalo na sa pagitan ng Iran, US at mga proxy forces gaya ng Houthis sa Yemen. Si Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na leader ng Iran, ay matindi ang pagtutol sa mga pag-atake ng US sa Yemen. Tinawag ito na isang krimen na dapat matigil. Naglabas siya ng pahayag na kinukundena ang mga airstrike laban sa Houthi militia kasabay ng patuloy na tensyon sa rehiyon dulot ng muling pag-atake ng Israel sa Gaza at bantang panggigipit ng mga Houthi sa mga barkong may kaugnayan sa Israel. Ayon sa Iran, ang pag-atake ng US sa Yemen ay isang war crime at bahagi ng mas malawakang suporta ng Amerika sa mga aksyon ng Israel sa Gaza.
Gaza. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng US na ilang mataas na opisyal ng Houthis ang napaslang sa kanilang mga airstrike sa Yemen. Subalit ayon sa Houthi-run Health Ministry, hindi bababa sa 53 katao ang nasawi at halos 100 ang sugatan sa mga nasabing pag-atake. Kasabay nito, mas tumitindi rin ang humanitarian crisis sa Gaza habang patuloy ang airstrikes ng Israel. Sinabi ni Khamenei na ang mga pag-atake ay isang catastrophic at inakusahan ng Amerika bilang pangunahing sumusuporta sa mga operasyon ng Israel. Habang patuloy ang mga opensiba, sinabi ng US na magpapatuloy ang kanilang pag-target sa mga base militar ng Houthis. Samantala, nagbanta naman ang Houthis na muling aatakihin ang Israeli-linked vessels bilang ganti sa pagharang ng Israel sa tulong para sa Gaza. Nagbigay rin ng reaksyon si US President Donald Trump na nagsabing tremendous damage ang naidulot sa mga Houthis at patuloy itong lalala. Gayunpaman, may mga babala mula sa mga eksperto na maaaring mahulog si Trump sa isang digmaan na hindi niya orihinal na plano, tulad ng nangyari sa mga naunang administrasyon. Sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, nananatiling mataas ang panganib ng mas malawakang labanan sa Middle East, lalo na kung patuloy ang sagupaan sa Yemen at Gaza. Samantala, ito pa nga ang isang nagbabagang balita ayon sa ulat ng CNN. Mukhang bumibilis ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, lalo na sa isyu ng nuclear program ng Iran. Ayon sa ulat, si President Donald Trump ay nagpadala ng liham kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na may panukala para sa bagong nuclear deal. Ayon sa isang source, binigyan ni Trump ng 2 buwang deadline ang Iran upang makipagsundo. Ang liham ay unang ibinigay ng US sa Middle East envoy na si Steve Witkoff kay UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa Abu Dhabi. Mula noon, ipinasa ito ng UAE sa mga opisyal ng Iran. Ayon sa pahayag ng National Security Council spokesman na si Brian Hughes, ipinaalam ni Trump kay Khamenei na nais niyang marisolba ang isyu ng nuclear program sa mapayapang paraan. Ngunit kung hindi ito posible, may iba pang hakbang na maaring gawin ang US. Malamang sa malamang ay tinutukoy ni Trump dito ang kanyang banta sa Iran kamakailan lang na siya ay gagamit ng puwersang militar laban sa Iran kung ito ay magmamatigasan. Pinag-usapan din ni Trump ang nuclear issue ng Iran sa kanyang tawag kay Russian President Vladimir Putin. Batay sa White House readout, tinukoy nila ang gitnang silangan bilang isang rehiyong dapat pagtuunan ng kooperasyon upang maiwasan ang mas malalaking labanan. Kasama rin sa kanilang diskusyon ang pagpigil sa pagpapalaganap ng mga strategic weapons. Sinabi rin ni Trump sa isang panayam sa Fox News na 2 lang ang posibleng paraan upang harapin ang Iran, sa pamamagitan ng military action o sa isang kasunduan. Mas nais umano niyang makipagsundo dahil hindi niya nais na saktan ang Iran, ngunit idiniin niya na hindi maaaring hayaang makakuha ng nuclear weapon ang bansa. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung ano ang magiging tugon ng Amerika kung hindi papayag ang Iran na makipag-usap. May mga ulat na hindi sinasantabi ng Amerika ang posibilidad ng military action sa mga nuclear facility ng Iran, alinman sa pamamagitan ng US mismo o sa tulong ng Israel. Matatandaan na noong unang termino ni Trump, siya ay umatras mula sa nuclear deal na itinakda ng Obama administration at iniutos ang pag-atake na pumaslang kay Iranian Commander Qasem Soleimani. Dahil dito lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanyang ikalawang termino, muling ipinatupad ni Trump ang kanyang maximum pressure campaign upang lalong ihiwalay ang Iran sa pandaigdigang ekonomiya at diplomasya. Samantala, mariing tinutulan ni Khamenei ang panawagan para sa negosasyon. Ayon sa kanya, ang ganitong mga panukala mula sa mga bully states ay hindi para resolbahin ang mga isyu kundi para lamang ipataw ang kanilang kagustuhan sa iba. Sa gitna ng tumitinding hidwaan, nananatiling malaking tanong kung papayag ba ang Iran sa negosasyon o kung mauuwi ito sa mas malalang sigalot.